faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig natin dito sa ating FBK. Ito po ay matunghayan natin sa Mateo 28, talatang 19. Sabi po rito, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So ito po ay pag-uusapan natin ay patungkol sa pagdidisipulo. Tayo ay gumagawa ng disipulo habang ipinapakilala natin si Jesus sa mga tao at tinuturuan silang sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang huling iniutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ay ang magdisipulo. Ito ay nag-uumpisa sa pagbabahagi ng ebanghelyo o ng magandang balita. Importante na malaman natin kung ano ba ang ebanghelyo at kung paano ito ibabahagi. Ang mga tugon sa magandang balita na ito ay inaasahan na maging tagasunod ni Kristo. Or nga pong kasabihan na it takes a disciple to disciple a disciple. Tayo po mga naligtas, tayo mga sumampalataya na sa Panginoon. Tayo po ay inaasahang magdidisipulo. Ibig sabihin, magtuturo rin tayo at aakay din tayo ng ibang mga tao na susunod sa Panginoon. Kaya kinakailangan ng isang disipulo para magpagdisipulo ng panibagong disipulo. Meron po akong ituturong technique kung paano po madali ang ating pagdidisipulo. Alam po natin at naranasan ko rin po na talaga minsan ay napakahirap magbahagi ng salita ng Diyos, lalo na kung ikaw ay hindi sanay o wala ka pang masyadong alam sa mga kasulatan. No? Isa po sa mga technique dito ay natawag nating the 2-minute miracle. No? The 2-minute miracle. Ano po yung 2-minute miracle? 2 minutong himala. Ito po ay ating mga patotoo. Sa loob ng 2 minuto ay ibabahagi mo sa taong kausap mo kung ano ka bago mo nakilala ang Panginoon. At paano mo siya nakilala? Paano ka umabot doon sa punto na kinilala mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? At ngayong natanggap mo na siya bilang iyong Panginoon, ano ngayon paano mo mailalarawan ang iyong buhay? Ngayong ikaw ay nasa kamay na ng Panginoon. Kumbaga ikaw ay disipulo na. So yun po ang 2-minute miracle. Yung parang before you meet Christ, and then how do you meet Christ, and now that you already met Christ, ano na ngayon ang buhay mo? Ano yung mga nabago sa iyo? No? Ano yung mga dahil sa pagtitiwala mo sa Panginoon, ano ngayon yung iyong kalooban at ano ngayon ang iyong ginagawa? Malamang po, kung ito po yung nangyari na sa inyo, ay kayo ngayon ay nagdidisipulo na rin ng panibagong mga tao na nais ng Panginoon na ating abutin. So yun po ang 2-minute miracle. Dahil po mga tao na kausap natin madalas ay mga busy, no? At wala silang panahon para ikaw ay pakinggan. Kaya nga sa loob ng 2 minuto, madalian lang ay ma-sharean mo sila, mabahaginan mo sila ng iyong patotoo. Kaya lamang, hindi nakakapagligtas yung ating patotoo. Kulang po yun, no? Hindi dapat matapos ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo lamang. Bagamat ang ating patotoo ay malaking tulong, hindi ito makapagliligtas ng mga tao. Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga sasampalataya sa Kanya. So ang kailangan po talaga ng tao ay ang salita ng Diyos. At ito nga po yung matatagpuan natin sa Roma 1:16. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Una sa mga Hudyo, gayon din naman sa mga hindi Hudyo. Ngayon, meron naman po akong natawag na 2-verse evangelism. Dahil napakahirap nga po talagang magkabisa ng mga talata, no, sa dami. At lahat naman ng mga makikita natin talata ay ebanghelyo na dapat natin ibahagi. Pero pinakamadali pong tandaan itong 2 verse na ito. Kaya tinawag po natin 2-verse evangelism. So,
Isa po ay yung Roma 3:23. Sabi po rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakarapat-dapat sa paningin ng Diyos. No? Actually, yun yung masamang balita, yun yung bad news. So, para ma-appreciate nila yung magandang balita, kailangan nilang malaman na mayroong masamang balita. At yun naman pong isa ay ang Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yun naman po ang good news. Bagamat tayo ay magbabayad ng kasalanan, ay meron na nagbayad para sa atin sa pamamagitan ng magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. So, 2 verse lang po yun ay may babahagi mo na ang Ebanghelyo. So, madali ring tandaan dahil pareho nasa Roma at magkatunog sila ay sa Roma 3:23 at Roma 6:23. So, yun po ang natawag nating 2-verse evangelism. Ano yung kanina? 2-minute miracle. So, kung kayo po ay nag 2-minute miracle, ay at mayroon pang panahon yung iyong kausap, pwede rin nating maibahagi yung 2-verse evangelism. O di ka naman magpapatotoo, yun namang 2-verse evangelism ang gamitin mo instead dun sa 2-minute miracle. Yan. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa aking ibinahagi ngayong gabi na magagamit nyo kapag kayo ay nagdidisipulo o nagbabahagi ng Ebanghelyo. Tawag nating evangelism. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Ricky ng Kanlubang Christian Congregation.